mainit pa kasi kakaanunsyo lamang na ang pelikula ni Love Diaz, ang Magellan, ay isosoga natin sa Oscars. This is Alwin Ignacio, the diva that you love, together with Miss Micomang Ultra Maldita. Hi, this is Alex And Brosas. of course, you are watching the Hiti Show, ang tayo na Talakian Showbiz Edition. Ito po, sa aming Easy Round ngayong Sunday, sa aming episode 3, mainit pa, kasi kakaanunsyo lamang na ang pelikula ni Love Diaz, ang Magellan, ay isosoga natin sa Oscars para sa Foreign Film category. Ang Magellan po ang isa sa pinakamaikling pelikula ng naidirehe ni Ginoong Love Diaz kasi bali sa aming pananaliksik parang 2 hours and 50 minutes lang po ito compared sa kanyang mga dating mga 7 oras, 8 oras, 10 oras. Ito po, Epic talaga. of epic proportions. I remember it right. Meron siya isang pelikula na 8 pinalabas, I think, hours. sa Venice, na nabaliw si Meryl Streep. Kasi maghapon sila sa loob ng sinihan. Loka. Now, it's Magellan. Ang Magellan po ay pinagbibidahan ni Gael Garcia Bernal at kasama niya rito ang ilang mga nakatangi at mga mahuhusay na pelikula, mga artistang Pilipino. Pinili po ito ng Joint Selection Committee ng Film Academy of the Philippines, Film Development Council of the Philippines. Sila ang namili kung sino sa pitong pelikula kasi ang pinipilian. Kasama doon ng Sunshine, Some Nights I Feel Like Walking, Green Bones. Green Bones, tapos may tatlo pa. Kasama na nga ang Magellan ang pinili. Mare, sa iyong pakiwari, at nabaka naman ang kanilang press release, karapat dapat mo talaga na ang Magellan na isoga natin sa Oscars. For me? Mm-mm. No. Why? It's very dated. The topic is very dated. Okay. And I don't know if it's how they were able, siguro through research, di ba? Kasi historical yung film, di Yes. ba? It's- It has historical value. So the question is, will it veer away from what we've learned I think so. in high school? I think so Di because ba? Or it will be loyal or to the no. original From story? from my research, the Magellan that we are going to see is really about the life of Ferdinand Magellan. And that here, the movie is disputing that there is no such thing as lapu-lapu. Mm. That adds a fuel to the imagination and to the I don't know if it will shatter. If there's no Lapu-Lapu, who killed Magellan? Diba? There is a lapu-lapu, but the lapu-lapu supposedly in the movie is already old. So, hindi na siya. Kumaga ang pumatay supposedly kay Magellan, maaari po akong mali dito ha, ay mga tauhan ni Lapu-Lapu. But hindi si Lapu-Lapu mismo ang So tawag dito, they are running against the 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 what we textbook, know in history. Di ba? So this is like from what I've heard and from what I've read, pero hindi po kami sigurado. Habang mamaya pagalitan nyo kami na nagpapalabas kami ng fake news. But the thing is, kasi if I remember it right, when there was a rock opera about Lapu-Lapu, Yeah. which was presented to CCP, si Miguel Vasquez, there were more historical facts about the lives of Magellan than historical facts about Lapu-Lapu himself. Walang masyadong papel na mababasa ka about Lapu-Lapu. Unlike kay Magellan. And also, when they presented another Lapu-Lapu story, which is a musical by Nicolas Pichai, na ginawa sa Met, alam mo si Nicolas, mahusay mag-research siya, mas marami pa ring material To about Magellan. Magellan Than than Lapu-Lapu. And in that musical, it was performed by Arman Ferrer.
may line sa musical na kahit si Lapu-Lapu, hindi niya alam kung kailan ang kaarawan niya. Hmm? So, Because he was old? no, Armand Ferrer ang gumanap ng Lapu-Lapu eh. Oh, Kumbaga sa kwento, kahit mismo yung character ni Lapu-Lapu, hindi niya alam ang kanyang kapanganakan. kaya nga. So, Bakit? that I don't know. Only Nicolas Pechay can answer it. Mm. So, tapos merong prior to all this, may lumabas sa isang mahabang Facebook post disputing the authenticity of Lapu-Lapu. Claiming nga that when Magellan arrived, Lapu-Lapu was already an old Lakan. An old Datu. Oh. So, parang there's supposedly a certain president who requested historians to create a different picture para magkaroon tayo ng hero prior to the arrival of the Spaniards. So you mean there is some distortion of sort? Yes. Historical distortion of sort Mm-mm. based on what you say, di ba? Yes, yes. What you said. Di kailangan may reversal of history. That Doon sa mga history books before. Mm. Well, kasi, di ba, ang lumalabas kasi, Lapu-Lapu was a hero. He killed Magellan. Kasi nga, ito, kasi naman pelikula ito. I don't know how Filipino historians are going to take it kasi hindi pa siya napapalabas sa Pilipinas. Ipapalabas pa lang. So, hintayin natin yung mga magiging reaksyon. Kaya lang, ito talaga ang napili ng FAP at FDCP at yung mga panel of judges na ito ang karapat-dapat na ipresenta sa Oscars simply because you have a very popular international actor playing the lead. Which is were there criteria for judging? meron nasa press release. Nasa press release. Nasa press release. If you want to know why Magellan was picked, nailabas na po naman ng mga press release tungkol doon na lang po nyo alamin kung saan para maliwanagan. Kasi may mga tao are, of course, each production outfit is rooting for their films. Yeah. Nagkataon, may experts na deemed fit na Magellan ang ilaban. Baka siguro because of the magnitude by which the film was Ako, was filmed. as we discussed previously, kung talagang because of the magnitude of the film, sana may pera rin for a magnitude campaign. Kasi ang Oscars po talaga ay kampanyahan. Lobbying. Lobbying. So if we do not have the resources to lobby for it, kahit taon-taon tayong mag-submit sa Oscars, baka pag 100 years ang Oscars, baka sakaling may pelikulang Pilipino na mapansin. Kasi I think we need about 20 million to fully lobby our film, as we discussed before, para walang makapasok sa top 5. Kasi kailangan talaga ng lobbying. Tawag dito. Alam mo kung anong pelikulang The Nearest? Na naka number 37 tayo sa list of 100? Yung kay Ticoy Aguiluz. Ano yan? Segurista. Yung si Michelle Aldana, yung nagbebenta ng mga insurance. That was our peak. Talaga? Oo. Number 37. It's not even no offense, it's not, I've seen it. Pero yun na It's nga, not Oscar. sa lahat ng inilaban natin, yun ang pinakamataas nating inabot. 37. After that, wala rin na. Lahat ng pinapadala after, I think a year ago. Ako kasi, parang bakit, why do we have to lobby our film? Kasi, di ba, the film should be judged according to its merits. Even if kasi the film is going to judge according to its merits, as I told you previously, kailangan talaga ng malaking publicity machinery para mapansin ka ng mga academicians sa Oscars. Para consider ka man lang na possible nominee. Kasi sa dami-dami ng pelikulang pinapadala sa kanila, syempre yung laki na lang nakikita, laki na lang naririnig, yun ang parang, ang ingay-ingay ng pelikulang yun Ganon? Oo. So it defeats the purpose. Diba? Kasi parang, I don't think it defeats the purpose because that's how it has been ever since. Hindi siya parang, sa dinami-dami, kunyari, if there are 100 countries who fielded 100 films, sa tingin mo lahat yun matatandaan ng mga taga-Oscars? Hindi, dapat yun, it has to be whittled down.
Di ba? Mm. Kunwari, 100 yung entries. Oh, may pre-selection. Ito 100, we'll cut it into 50. Ito yung 50, we'll cut Ganun it nga ang into ano. nangyayari. Oh, di ba? 100. O, kaya Okay, nga. cut to 50. Tapos Oh, i-announce na lang nila, kunyari, if this is the submission now, by February, announce na lang yung top 5. mm, So, yung top 5, kung makakapasok ka pa doon, mm, yun ang, pero kahit sa top 100, top 50, dapat nasa baba ka pa lang ng number, nag-iingay ka na. Hindi pwedeng, dahil ang ganda-ganda ng Magellan, parang ganon. Hindi mm. sapat yung ang ganda-ganda. Kailangan talaga brasuhan. Anyway, wala naman yatang naniniwala na sa Oscars. My God. Ay, that Di is ba? something na Parang debatable. nagdi-dwindle na. That is Di ba? something It's no debatable. longer it's no longer as interesting as As prestigious as before. before. Well, Di ba? only the people from the US can answer that. But sa akin kasi, as a Southeast Asian country, wala pa tayong entry kahit kailan na pumasa sa pihikang panlasa ng mga taga-academy. I think much better yung Cannes. Cannes. Parang oo But kasi Cannes kasi is a film festival na oh, nagbibigay ng awards. oh, But the Oscars kasi is parang like the golden buzzer, the golden ticket mm, to a stamp of approval ng world cinema na, oy, ang bongga mo. Diba? That's ever been the case. Kaya nga, di ba, di ba parang laging issue na pag Best Actor, Best Actress, puro puti lang ang mga nominado. Di ba? Konting-konti ang African Americans. sa Oscars. Oo, di ba? Na nominate. Mm. So, magkakaalaman na naman itong taon na to kung gano'n naman na mangyayari. Just, So, sa akin lang, we wish Magellan the best. And we just hope that talagang the Philippine contingent or the Philippine government agencies would gather the resources together so that we can give a good campaign for Love DSS Magellan. This is Alwin Ignacio, the diva that you love, together with Miss Kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex and you are Brosas. watching the Hitty Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.